Mapagpalang araw sa inyong lahat at sa mga nakikibahagi sa banal na pagdiriwang na ito sa pamamagitan ng live streaming dito sa dambana ng Diocese ni Jesus, ang banal na salita ng Christ the King Mission Seminary, Quezon City. Tayo po ay nasa ika-4 na linggo ng Adbiento at ika-4 na araw ng Misa de Gallo. Pamumunuan ng ating banal na pagdiriwang ni Reverendo Padre Louis Punzalan, SVD. Tumayo po ang lahat para sa pagsimula ng ating Misa. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. the grace and peace of God our Father, and the Lord Jesus Christ be always with you. And with your spirit. We will light the fourth candle in our Advent wreath. Ang mag-iilaw ay ang mga kabataan ng Barangay Obrero. Mga kapatid sa pananampalataya, sa umagang ito ay ipinagdiriwang natin ang ika-4 na linggo sa panahon ng Adviento. Ating ihahanda ang ating mga sarili sapagkat papalapit na ang pagdating ng ating mananakop. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, at dalhin sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan. Pinupunan
sanlibutan. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoon Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa dalhati ng Ama. Amen. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kasihan mo kami ng iyong pagmamahal upang kaming nakahatid o nakabatid sa pagbabalita ng anghel tungkol sa pagkakatawang tao ng iyong anak ay makapakinabang sa kanyang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus sa pagsapit namin sa pagkabuhay niya sa langit. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Mikas. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Bethlehem Ephrata, bagamat pinakamaliit ka sa mga angkan ni Huda, ay sa iyo magmumula ang isang maghahari sa Israel. Ang pinagmulay buhat pa ng una, mula pa noong unang panahon. Kaya nga, ang bayan ng Panginoon ay ibibigay niya sa kamay ng mga kaaway hanggang sa isilang ng babae ang sanggol na maghahari. Pagkatapos, babalik sa Israel ang nalabi sa bansang ito. Pagdating ng haring yaon, pamamahalaan niya ang Israel sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Panginoon. Taglay niya ang kadakilaan ng pangalan ng Panginoon na kanyang Diyos. At ang Israel ay mamumuhay na ligtas, sapagkat ang haring yaon ay kikilalanin ng buong sanlibutan. Sa kanya magmumula ang kapayapaan natin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pastol ng Israel, kami ay pakinggan. Mula sa trono mong may mga kerubin, kami ay tulungan. Sa taglay mong lakas, kami ay iligtas at tubusin sa hirap. Maranatha, akitin mo
Ika'y manumbalik, O Diyos na dakila, pagmasdan mo kami mula sa itaas, at ang punong ito'y muling pagyamanin at iyong iligtas. Lumapit ka sana, ang puno ng ubas na itinanim mo ay iyong iligtas. Yaong punong iyon na pinalagumot, iyong pinalakas. Maranatha, akitin mo kung mahal, iligtas mo kami ng lawang. Maranatha, Maranatha. Ang lingkod mong mahal ay iyong ingatan, yamang hinirang mo ay iyong ipagsanggalang. Iyong palakasin bilang isang bansang makapangyarihan, at kung magkagayon, magbabalik kami't di na magtataksil sa iyo kailanman. Kami pagsilahit, aming pupurihin ang iyong pangalan. Maranatha, akitin mo kung mahal, iligtas mo kami ng lawang. Maranatha, 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 akitin mo kung mahal, iligtas mo kami ng lawang. Maranatha, Maranatha. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Noong si Kristo'y manaog sa sanlibutan, sinabi niya sa Diyos, "Ang mga hain at mga handog na mga hayop ay hindi mo ibig, kaya't inihanda mo ang aking katawan upang maging hain. Hindi mo kinalugdan ang mga handog na susunugin at ang mga handog dahil sa kasalanan. Kaya't aking sinabi, narito ako, O Diyos, upang tupdin ang iyong kalooban. Ayon sa nasusulat sa kasulatang tungkol sa akin." Sinabi muna niya, "Hindi mo inibig o kinalugdan ang mga hain at handog na mga hayop, mga handog na susunugin, at mga handog dahil sa kasalanan. Bagamat ito'y inihahandog ayon sa kautusan. Sa kanya sinabi, narito ako upang tupdin ang iyong kalooban." Inalis ng Diyos ang unang handog at pinalitan ng handog ni Kristo. At dahil sa kanyang pagsunod sa kalooban ng Diyos, nilinis tayo ni Hesukristo sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng minsang paghahandog ng kanyang sarili. At iyo'y sapat na. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo bilang paggalang sa mabuting balita.
Narito ang lingkod ng Diyos, maganap nawa ng lubos ang salita mong kaloob. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagbasa ng mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Hindi nagtagal, at si Maria ay nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kaburulan ng Huda. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, naggagalaw ang sanggol sa kanyang sinapupunan. Napuspos ng Espiritu Santo si Elizabeth. Buong galak na sinabi, "Pinagpala ka sa mga babae at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong bati, ay naggagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka, sapagkat nanalig kang matutupad ang ipinasabi sa iyo ng Panginoon." Mga kapatid sa pananampalataya, ito ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Tayo ay dumating na sa ikaapat na madaling araw ng ating pagsisimbang gabi. Marahil ay nararamdaman na ng iba sa inyo ang kaunting pagod sapagkat tayo ay nasa kalagitnaan na ng ating pagdarasal at pagsasakripisyo. Nais kong malaman, sino sa inyo ang wala pang absent? Tayo ang walang absent. Tayo, walang absent. Simula nung unang araw, palakpakan natin ang mga walang absent na ito. Perfect attendance. Very good. Magsiyo po ang lahat. Huwag matutulog habang nagsesermon. Mga kapatid sa pananampalataya, sa umagang ito ay sinindihan natin ang ikaapat na kandila sa ating Advent wreath. Ang unang kandila, ang tawag ay Candle of Hope. Sinindihan nung unang linggo sa panahon ng Adviento. Ang ikalawang kandila, the Candle of Peace, second Sunday of Advent. Ang ikatlong kandila, ang pink candle, Candle of Joy, third Sunday of Advent. At ang ikaapat na kandila, sinindihan sa umagang ito, the fourth Sunday of Advent. Ilang araw na lamang, darating na ang ating pinakahihintay na Pasko. Salamat sa Diyos sapagkat nakikinikinita natin ang ating Pasko ngayong taong ito ay magiging mas mabuti kaysa sa ating Pasko noong isang taon. Subalit habang tayo ay nagdiriwang ng Pasko dito sa Maynila at dito sa Luzon, huwag nating kalilimutang ipagdasal. Huwag nating kalilimutang alalahanin sa ating panalangin ang ating mga kababayan sa Visayas at Mindanao na sinalanta ng napakalakas na bagyo noong nakaraang Huwebes. Kaya nga't sa umagang ito ay ipagdasal natin sila ng matimtiman. Sa umagang ito rin ay narinig natin sa Ebanghelyo ang pagbasa, ang pagdalaw ng mahal na Birheng Maria sa kanyang kamag-anak at pinsang si Isabel. This is the second joyful mystery of the Rosary. The second joyful mystery of the Rosary is the visitation of the Blessed Virgin Mary. This is what we heard in the Gospel today. This morning, my dear brothers and sisters, two women are presented for our consideration.
One of them is young, the other is elderly. Ang isa ay bata, ang isa ay matanda. Ang isa ay bagets, ang isa ay forgets. One is bagets, the other is forgets. Mary and Elizabeth. Mary represents Christianity. Elizabeth represents Judaism. Mary is pregnant with Jesus. Elizabeth is pregnant with John the Baptist. Today, my dear brothers and sisters, the focus of the gospel reading are not the two children, not the two infants in the wombs of their mothers. The focus of our gospel are two important women in the history of salvation. They are at the center stage. They are the focus of our consideration, literally at the center. Two women who have been promised birth by means of divine intervention. Naalaala ko noong ako ay nag-iisip-isip pa at habang pinagninilay-nilayan ko ang pagdalaw ni Maria sa kanyang kamag-anak na si Isabel. Maniniwala ba kayo na ang biyahe ni Maria papunta sa mga kina Isabel at kina Zekaraya ay napakalayo? Mary traveled from Nazareth in Galilee to the hill country of Judah near Jerusalem, bearing the Holy Child in her womb. Believe it or not, it was a very long journey. It was a journey of about 100 miles. Napakalayo ng 100 miles. Siguro ay parang Manila at Baguio. Parang imposible kung iisipin mo sa isang batang babaeng nagdadalang tao ang magbiyabiyahe, ang maglalakbay mula Manila hanggang Baguio. Alalahanin ninyo noong panahong iyon, wala pang Victory Liner. Noong panahong iyon ay walang masasakyang grab o kotse. Noong panahong iyon, ni tricycle ay wala. Ang sinasakyan ng mga tao ay hayop. Kaya nga't ang mahal na Birheng Maria ay nagtiyaga na pumunta at maglakbay papunta sa tahanan ni Elizabeth at Zekaraya upang ang mag-asawang ito ay kanyang dalawin at ang mag-asawang ito ay kanyang bigyan ng kanyang suporta. Paano nagbiyahe si Maria papunta sa napakalayong lugar? Kung iisipin natin, si San Jose ay matanda na. Papaanong magbiyabiyahe ang isang matanda na sa napakalayong lugar? May mga nagsasabi na ang mahal na Birheng Maria daw ay sinamahan ng mga anghel, binuhat at tinulungang maglakbay ng mga anghel nang sa gayon siya ay magkaroon ng lakas na magbiyahe kahit sa napakalayong lugar. Mary is described as coming with a train of virgins, a train of angels to protect her. And these angels and virgins were capable of warding off evil. They accompanied Mary in the long journey. Pagdating ni Maria sa bahay ni Isabel at ni Zacarias, ay silang dalawa lamang ang nag-usap. Si Zacarias sa mga panahong iyon ay hindi pa nakakapagsalita. Girls talk ang nangyari. Silang dalawa lamang ang nag-uusap, silang dalawa lamang ang nagkukwentuhan at nasabi ni Isabel kay Maria, "Blessed are you among women, and blessed is the fruit. Mapalad ka, ikaw ay pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala rin naman ang iyong anak sa iyong sinapupunan." Mga kapatid sa pananampalataya, I would like to believe that we are also blessed. Tayo rin ay pinagpala
at tayo ay patuloy na pinagpapala ng Diyos sa ating pagsimba at pagdalo sa Misa de Gallo tuwing umaga. Tayo rin ay pinagpala sa maraming bagay at sa maraming paraan. We would like to count our blessings. We too are blessed, like the Blessed Mother, although not in the same degree as the blessing that the Blessed Mother received. But we too are blessed by God. Tayo rin ay pinagpala, tayo rin ay binibiyayaan ng malalaking biyaya, lalong-lalo na ngayong panahon ng Kapaskuhan. Hari nawang makita natin ang ating pagpapala. Hari nawang makita natin ang mga biyayang ating natatanggap mula sa Diyos araw-araw. Kayo at ako, tayo rin ay pinagpala. Amen. Magsitayo ang lahat upang ipahayag natin ang sabay-sabay ang pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya na lang ng Espiritu Santo. Pinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit sa Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Kami ay dumadalangin ngayon sa iyo, Ama, na tulad ni Maria at Isabel, buong galak at kababaang loob nawa naming tanggapin ang manunubo sa aming puso't kalooban. Ang ating isasagot, Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Maging tagapagdala rin nawa ang simbahan ng kagalakan sa sangkatauhan. Sa mga nagdadalamhati, may sakit, mga matatanda, at mga may kapansanan. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Maging mulat nawa ang mga pinuno ng bayan sa pangangailangan ng lahat tungo sa makatarungan at mapagmalasakit na pamahalaan. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Igalang nawa namin ang mga karapatan ng mga sanggol sa sinapupunan. Maging mulat nawa kami sa pangangailangan ng mga nagdadalang tao at magsilbing modelo naman ng pagkabuti sa kabataang Pilipino. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Magkaisa nawa ang mga pamilya at magkakaibigan. Suportahan nawa nila ang bawat isa at maging bukas sa pag-unawa at pagpapatawad. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Yakapin mo nawa, Ama, sa iyong pag-ibig at galak ang mga kapatid naming yumao. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pa nating pangangailangan ng pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan.
Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. bayan. Ama namin, halina't dinggin, palakasin mo ang iyong bayan upang tulad ni Maria mapuspos kami ng bagong buhay, kagalakan at lakas ng maluwalhating pagdating ng iyong minamahal na anak, nabubuhay at nagahari kasama mo magpasawalang hanggan. Amen. Blessed are you, Lord, God of all creation, to you goodness we have these wine to offer, fruit of the vine and work of human hands, it will become a spiritual drink. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay naming nakahain sa iyong dambana, pabanalin nawa ng paglukob ng banal na Espiritu, pumuspos sa sinapupunan ng mahal na Birheng Maria upang magdalang tao at magsilang sa iyong anak na siyang namamagitan magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang ating Panginoong Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya, ipinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinanabikan ng mahal na Birheng Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami ay nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santo.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati iyon, iniabot sa mga alagad ng wika, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan, ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, kinuha niya ang kalis, muli kang pinasalamatan. Iniabot ang kalis sa mga alagad ng wika. Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang dugong ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Muli nating ipagdangal ang misteryo ng ating pananampalataya. Ama, ginagawa namin ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Iniaalay namin ang tinapay ng buhay, ang kalis ng kaligtasan. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa, Honesto na aming Obispo at lahat ng kaparian at mga relihiyoso. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, gayon din ang lahat ng mga yumao. Kaawaan mo kaming lahat na makasalo sa buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria, ng mga apostol, ng mga banal, namuhay sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, ang aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magpasalamat tayo sa Diyos sa lahat ng ating natanggap sa Kanyang mga pagpapala.
namin kami ipagadya sa lahat ng masama, bigyan ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa kapahamakan, habang aming hinihintay ang pagbabalik ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Sinabi mo sa iyong mga apostol, iniiwan ko sa inyo ang aking kapayapaan. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, hindi ang aming mga pagkakasala. Bigyan mo kami ng kapayapaan ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan at kaligayahan ng Pasko ay lagi nawang sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan sa bawat isa ng kapayapaan. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Binanggit ni Isabel kay Maria, bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala rin ang iyong anak. Mga kapatid, naririto si Jesus, siya rin ang ating pagpapala. Ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng ating mga kasalanan, mapapalad tayong tinatawag sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. May the body and blood of Christ bring us to everlasting life. Amen. Katawan ni Kristo. Amen. Amen. Magsiupo po ang lahat. Paalala, ang pagbibigay po ng komunyon ay gagawin po ng pahanay. Pakiintay po ang mga ushers upang magabayan. Espiritual na pakikinabang. Aking Jesus, nananalig akong ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal kita ng higit sa lahat ng bagay at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit sa sandaling ito, ikaw ay hindi ko matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin kita ng espiritual sa aking pagnanais na ito at pumasok ka sa aking puso. Niyakap kita na parang naririto ka na sa akin at pinagkakaisa ko ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang ako ay mawalay sa iyo. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, amin ang pinagsaluhan ang piging na nagbibigay buhay. Habang papalapit ang dakilang kapistahan ng Pasko, lalo nawa kaming makinabang ng may pananabik sa pagiging marapat sa pagdiriwang sa pagsilang ng iyong anak na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Puso ko'y nagpupuri sa Panginoon. Nagagalak ang aking espiritu sa aking tagapagligtas, sapagkat nilingap niya katagan ng kanyang alipin. Maparagang pangalan ko sa lahat ng mga bansa. Puso ko'y nagpupuri sa Panginoon. Nagagalak ang aking espiritu sa aking tagapagligtas. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon. Nagagalak ang aking espiritu sa aking tagapagligtas. Nagagalak ang aking espiritu sa aking tagapagligtas. Magsiluhod para sa Orasyo Emperata. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ng iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumikitil ng mga buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipag-adya kami ng iyong mapaghilom na kamay mula sa takot ng kamatayan at karamdaman. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang na atasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan at sa buong mundo. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malakipan ng husay at malasakit. Pagkaluban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa. Makamtan nawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamtin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkaluban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang mapagmalasakit sa mga nangangailangan. Sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa, malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan sa pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ng Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Dumudumulog kami sa iyong patnubay, mahal na ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan, malwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit. San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque,
San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, San Arnold Jansen at Joseph Reynadimitz. Magsipo po para sa patalastas. Ang Diocese of Cubao sa pamamagitan ng Caritas Cubao ay kumakatok sa lahat ng mga may mabubuting puso para sa mga kapatid nating naapektuhan ng Super Typhoon Odette. Ang mga sumusunod ay ang mga lubhang naapektuhan: Diocese of Surigao, especially Dinagat and Siargao Island; Archdiocese of Cagayan de Oro; Diocese of Butuan; Diocese of Tagbilaran; and Diocese of Maasin. Tayo po ay magkakaroon ng second collection para sa mga lubhang nasalanta ng Bagyong Odette. Para sa mga nais mag-donate online, narito ang bank account: PNB sa pangalan na The Roman Catholic Bishop of Cubao Incorporated, account number 1254-7000-2182. Our Shrine's Christmas Mass schedule are as follows: Simbang Gabi from December 15 to 23, 2021 at 8 p.m. Misa de Gallo from December 16 to 24, 2021 at 4:30 a.m. The Christmas Eve Mass is on December 24, 2021 at 8 p.m. During this period, there will be no 6:30 a.m. and 6 p.m. Masses on Saturdays and weekdays. On December 19, Sunday, aside from the Misa de Gallo and Simbang Gabi, there will be Masses at 8 and 10 a.m. and 4 and 6 p.m. On Christmas Day, December 25, 2021, Masses will be at 8 and 10 a.m., 4 and 6 p.m. These Masses will be live streamed and open to the public. To ensure the safety of everyone, observance of health and safety standards such as physical distancing, wearing of face mask, use of sanitizer, and taking of body temperature are still in place. Please bring your vaccination cards or IDs to be presented at the entrance. LED screens are also available outside the shrine for our drive-by mass goers. Regular masses will resume on December 26, 2021. Schedule of confession is every Saturday from 5 p.m. to 6 p.m. The shrine calendar for 2022 is now available at 50 pesos each. You can buy them outside the church or at the shrine office. Thank you, Reverend Father Ronnie Crisostomo, SVD, Shrine Rector. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay tapos na. Umayo kayong mapayapa, dala ang pagpapala ng Diyos. Salamat.